My name is Maureen Oliver Bisorde and I am a nurse po by profession. So, nag-work din ako before. I've been employed for 5 years bago ako napunta sa I Am Worldwide. So, okay lang po ba? Pwedeng malaman kung sino dito yung less than 1 year. Paki-type ng 2 if you're less than 1 year pa lang sa I Am Worldwide. So, yun, si Mentor Eunicia. Sino pa po? Mentor Dayan. Okay? Mentor Marge. Okay. So, ayan, marami-rami din, no, na below 1 year pa lang sa I Am Worldwide. So, ayan po yung picture namin. Thank you so much po, no, ni Mentor Ikay. Kilalang kilala, no? And meron pa ako ditong isa pa. Sino yung na-recognize nyo dyan? Type nyo nga kung sino yung kilala nyo dyan sa nasa picture. Ang payat pa natin. Si Mentor Steffi and Mentor Ikay. Yeah, si Mentor Steffi yung nasa pinakang left. So kami po ay classmates no college, 'di ba? And lahat kami ay nasa I Am Worldwide na ngayon. Ayan. 1 month member ako December 21. Uy, may bago. Fresh na fresh. 1 month pa lang sa I Am. Yan. Okay. So, yan po yung background ko bago ako napunta na I Am Worldwide. And ngayon, ginagawa ko na siya full-time. And at the same time, full-time mom din ako. Okay? Sa aking mga babies. And ang pinaka-direct mentor ko dito, si Mentor Ikay. Okay? So, ang topic ko for today is why build a network? So, may I know nga po, can you type your answer? Bakit kailangan mong mag-build ng network sa I Am Worldwide? Gusto ko lang magkaroon ng idea kung gaano kalalim yung understanding nyo, why do you need to build network in I Am Worldwide? Sige nga po, mga mentors. Sabi ni Mentor Raymark, passive income. So, yun yung reason bakit kailangan nyo mag-build ng network, passive income. Sabi naman ni Mentor Jason, time and financial freedom. Okay? And to help more people, passive income to widen team, generate more incomes, so more on income, no po mga mentors. And para daw makuha yung big dream. Sabi naman nung iba. Okay, thank you so much. So actually, maraming reasons why do we need to build network in I Am Worldwide. Kumbaga, hindi naman ko kailangan i-details na yun, no, mga mentors. Pero I will show you kasi magpo-focus ako later on sa proseso. Okay? Given na kasi yun bakit kailangan natin mag-build ng network, di ba? Like for example, number 1, yung commission plan or the marketing plan. So, again, number 1 is commission plan or marketing plan. Ano yung kayang ibigay sa atin ng marketing plan ng company, ng I Am Worldwide? It's no question. Right, mentors? Why? Kasi, kung titingnan mong mabuti, aralin nating mabuti yung marketing plan, posible na makuha lahat ng mga pangarap natin. At saka marami ng proofs, right? Yung mga mentors natin, si Mentor Ikay, si Mentor Peach, sila Mentor May, magkano na ba yung kinita nila? So, speaking of marketing plan or the commission plan, it's no question. Kaya kailangan natin mag-build ng network. Kasi paglaki ng network, pagdami ng taong natulungan natin, paglaki din nung pwede nating ma-earn or kitain sa company. Si Mentor Peach, kaya umabot siya ng 70, 80 plus million kasi ganun din kalaki yung organization niya. Tama? Si Mentor Ikay, why right now she's 28 million circle going 29 or baka 30 na nga si Mentor Ikay, no? Because malaki din yung network niya at lumalaki pa yung network niya. So, isa yan sa mga reasons. Number 2, bakit kailangan natin mag-build ng network? Products. Right? Nakita nyo, mentors, yung rebates pa lang, di ba? Yung ilang tao yung bumibili ng products under ng organization mo. Di ba? So, the bigger the network, the bigger the income sa rebates, right? Isa pa, yung products natin world class. Tama po ba? Ang daming testimonies. Sabi nga ni Mentor Jean Mantala, yung barley, pag pumisita ka sa TikTok and other social media platforms, walang nambabash. 'Di ba? Walang nagne-negative sa barley. Bakit? Kasi sobrang amazing.
The title itself is so amazing, Amazing Barley, 'di ba? Kasi sobrang daming natulungan, sobrang daming testimonies. Kahit ako po sa sarili ko meron akong testimony sa products. 'Di ba? And eto, yung owners, syempre we have the best owners. Sila yung visionary owners na meron tayo, and they can visualize, lalo na si Press, alam niya kung saan ang papunta ng company. Meron direction. 'Di ba? Kaya kailangan natin magpalaki ng grupo dito kasi nasa tamang environment tayo, nasa tamang mentors tayo. Si Press, si VP, si GM, mga top mentors, lahat yun mentors natin. Lahat yun, sila yung nag-guide sa atin dito sa negosyo. 'Di ba? Kaya kailangan natin magpalaki ng network. Okay, mga mentors? Siyempre, community. We have the best community. Crossline, downlines, or mentors mo, or upline, or even crosslines. 'Di ba? Ano tayo? Tulungan. Hindi, walang naiiba, right? Kumbaga, kapag si mentor ganito sa ka-crossline mo, pwede mo siyang lapitan, pwede kang magpa-mentor, pwede kang humingi ng tips. Hindi kanya ko-questionin anong team mo ba? Ay, ayoko kasi MVP ka. Wala namang ganun. 'Di ba, mentors? Talagang tulungan. So maganda yung community, and of course the ambassadors. Yung ambassadors natin, hindi sila basta ambassadors lang na sinabi lang na, oh, hawakan mo lang yung product, pakita mo lang tong barley, ayan, pwede ka na naming, alam mo yun, they are not just ordinary ambassadors. Sila yung kumbaga, malalim yung tanim sa industriya na meron sila ngayon. Pinagkakatiwalaan ng mga tao dahil sa magandang track record nila sa ginagawa nila. Right? And of course, hindi naman sila basta-basta kukunin ng company natin kung hindi sila aligned dun sa goal ng I Am Worldwide. Tama po ba, mga mentors? Ayan, basahin ko yung mga comments. Baka may nagko-comment. Okay. So, next tayo. Hindi ko masyadong i-focus na to, okay? Doon ako sa proseso na banggit ko kanina. Kasi, given na yun given na yung marketing plan, maganda. Yung products, maganda. Alam ko na, try nyo na yan, lahat ng products natin. Yung owners, kilala nyo na, di ba? The community we have. Magfo-focus tayo sa process. Why? Kasi, yung process na pagdadaanan natin dito, iba-iba yung pwede nating maging take. Ibig ko sabihin, since pwedeng iba-iba kasi yung maging hataw natin. Tama ba, mentors? Bakit merong mentors na ang bilis magkaroon ng resulta? Bakit siya ang bilis niyang makabuo ng grupo? Bakit ako, 6 months na, iisa pa lang din ang downline ko? So, we have different takes. Kumbaga, iba-iba tayo ng hataw, iba-iba tayo ng mindset, tsaka behavior pagdating sa proseso. Okay? So, again, mga mentors, tiwala lang tayo sa proseso, namnamin lang natin yung proseso. Okay, and makukuha din natin yung mga dreams natin dito. So, I'll start na po with the duplication process. Yan. So, to build a big network in I Am Worldwide, kailangan mo maintindihan ang duplication process. Ito yung kailangan mong maisa puso, maisa isip, no? At ito yung kailangang gawin mo every day with all your heart, itong duplication process. Kasi dito tayo nagkakaiba Yung resulta, pwedeng pare-pareho lang yan. Pare-pareho tayo magkaroon ng kotse one day. Pare-pareho tayo makakuha ng sports car natin. Pare-pareho tayo magkakaroon ng house and lot natin. The difference is, how do you duplicate? How do you build network? How do you build your leaders? Doon tayo magkakaiba. So, eto po, alam ko yung iba dito, pwedeng paulit-ulit na itong naririnig, no, mga mentors. Pero importante, pakinggan pa rin natin. Kasi, meron pa rin tayong maiintindihan dito, may apply dito. Secondly, okay, sorry, nawala ako. Anyway, ito na. Ayan. Number 1, steps in building a leader. Okay? If you want to be successful in IAM, you need to undergo a transition from being a member to a leader. Hindi ka po forever leader. Member, sorry. Hindi ka forever member. Hindi ka forever tagapalakpak. Okay? Hindi ka forever nakaupo lang dyan.
you need to have a belief na hindi ka, kumbaga one day, ikaw naman ang magiging leader. So, kailangan natin mag-step up, mga mentors. Kailangan meron kang deadline, meron kang timeline. Kailan ba ako magiging leader? So, paano ba? Paano mo masasabi na leader ka na? 'Di ba? Una-una, syempre, nag-rank up ka na. Oh, mentor, hindi pa po ako nag-rank up eh. Oh, anong month na ngayon? January 21. Okay? So, dapat February or January. Tapusin mo na yung sapphire rank mo or yung ruby, yung emerald or yung diamond mo. So, reminder ko din yan sa sarili ko. Okay? Rank up. 'Di ba? Dapat meron ka ng kasakasama sa office. Hindi ka na mag-isa. Masama kaya sa pakiramdam? Ikaw, anong pakiramdam mo pag pupunta ka ng office mag-isa? Tapos yung mga kasabay mo, meron silang mga kasama, meron silang mini-mentor, meron silang tinuturuan, meron silang tinutour sa office, di ba? May kasama sa training. Pero ikaw, ask yourself, may kasama na ba ako sa office or hanggang ngayon mag-isa pa lang din ako? 'Di ba? Kasi ako hindi po maganda ang pakiramdam pag ano, mag-isa ako sa office, 'di ba? Kailangan may kasama ka na sa office, may kasama ka na sa negosyo na ginagawa natin. 'Di ba? Hindi forever na mag-isa. So, anyway, basta i-workout mo yung negosyo, trabahuhin mo yung sinasabi ni mentor, mag-prospecting ka, mag-invite ka, darating yung time, hindi ka na mag-isa. The question is, kailan? Okay? So, kung 6 months ka na, pero mag-isa ka pa din, you have to ask yourself, you have to meditate, what am I doing? Tama ba 'tong ginagawa ko? Okay, mentors? Next, the primary formula is developing your ask. Attitude, skills, knowledge. Okay? Yung attitude natin, how do you look at things? Ano ba yung attitude mo towards the business? Negative ba? Oh, pag ini-invite ka ni mentor sa office, ayan, puro anong tawag diyan, alibis, 'di ba? Puro rason, "Mentors, busy ako. Mentor, may ginagawa ako. Ay, mentor, marami po akong ibang schedule. Ay, may ginagawa pa po ako." 'Yan. Or kapag in-invite tayo ni mentor, "Oh, ikaw muna mag-host sa akin." "Ay, yes po, mentor." "Oh, Hanilet, ikaw muna mag-tee up sa akin. Mamaya may training ako sa office." "Ay, miss, nahihiya ako. Hindi pa ako ready, miss." Hmm, 'di ba? Attitude. So, kailangan lagi tayong on the go. Kung ano yung sabihin natin sa atin ni mentor, kailangan lagi tayong positive, 'di ba? Ayan. Yung, skills. Ano ba yung mga skills na kailangan nating ma-master dito, mga mentors? Prospecting, presenting, 'di ba? Inviting, ayan. Tee up, pag-host, pagko-close ng business, lahat 'yon. Okay, mga skills na kailangan nating i-master and of course, the knowledge. Gaano mo gaano kalalim yung knowledge mo about the company? The company, the products, 'di ba? The marketing plan. 'Pag tinanong kita, ah, gluten-free ba yung barley niyo? Anong sagot? Ay, hindi ko alam. Teka, i-search ko muna. Okay, yun. 'Di ba? Ay, saglit lang ho, aaralin ko pa ho eh. Eh, 6 months ka na, hindi mo pa rin alam yung sangkap ng barley. 'Di ba? O yun, mga basic yun, mga mentors. 'Di ba? O, anong team ka? Ay, hindi ko ho alam eh, basta ako'y naka-blue. Grabe yun. Basta't naka-blue, hindi alam ang team. Oh, dapat alam mo anong grupo ka belong, 'di ba? Pag blue ay MVP, mga mentors. Okay? Pag red, ayun, Team Blast yun. So, yung mga basic na mga ganon. So, dapat alam natin yun, mga schedule sa office, kailan ba tayo may mentoring, kailan tayo may IBP, di ba? Kailan yung schedule ng MVP day, schedule ng grupo mo, ayan. So, yun yung mga basic knowledge. Then, acquire all of this through training. Don't worry, your mentor will guide you. Yun ang masarap dito sa negosyo natin eh. Hindi mo siya gagawin mag-isa. There will always be a mentor na i-guide ka. Minsan nga, kahit na matanda ka na sa negosyo mo,
Nandiyan pa rin si mentor. Alam mo yun? 5 years na tayo, pero may mentor pa rin tayo na hindi tayo tinitigilan. Lagi pa rin tayong i-guide. So, we have to be grateful. Type mo nga dyan. I-shoutout mo nga yung mentor mo and say thank you. Okay. So, ako isa-shoutout ko na. Thank you, mentor! Erica Roma Soreda. Yan. Kasi until now, you're still there. 'Di ba? Yan. So, nagta-type sila. Okay. Next. But you need to give time, effort, and commitment. So, hindi po pwede na gusto mo lang si I am, pero hindi tayo magbibigay ng time, effort, and commitment. Kailangan ibibigay natin yung tatlo na yon. Why? The duplication process is hindi pwedeng si mentor lang. Hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan magbibigay tayo ng time kay mentor. Why? Para sa mentoring. Para ma-duplicate natin si mentor. Para makuha natin siya lahat ng alam niya. The goal is, mga mentors, the goal is, kung ano, sino yung mentor mo, kunin mo lahat ng alam niya. Kopyahin mo. Sabi nga nila VP, kahit lahat, kahit kung paano siya magsalita, kopyahin mo. Kung paano siya manamit, di ba? Kopyahin mo. Siyempre, yung way ng pananamit, naaayon sa negosyo natin, di ba? Effort and commitment. Okay, now whatever it takes. Kapag may training, pupunta tayo sa office. Kapag may kung full-time ka, gagawin mo yung negosyo everyday, mamomrospect ka everyday, 'di ba? Through this duplication process. So thank you sa mga nag-shoutout sa mga mentors nila. And we have to jump, no, from being a member to being a leader. Okay. Yan. You must learn the business fast within 2 to 3 weeks. So, kailangan po 2 to 3 weeks marunong na tayong mag-present. Sino po dito ang marunong nang mag-present at nagpe-present na? Kailangan 2 to 3 weeks pa lang. Naalala ko, mga mentors, bago pa lang ako noon, kaka-join ko pa lang. Meron akong talks, isa, dalawa, si Mentor Ika yung nag-present, kasama ako. Alam niyo po, pagdating nung ikatlo, I can't remember na, pero bago pa lang ako na, wala pa akong 3 weeks. Alam niyo po ang ginawa ng mentor ko? Nagpa-late po siya. 'Di ba? Nagpa-late siya. So, wala akong choice. Yung invite ko, maghihintay, kailangan paghintayin ko yung invite ko. So, ako po ang nag-present. 'Di ba? If negative ka sa negosyong ginagawa mo, you will look at it negatively. Ay, ganun pala yung mga mentors dito. 'Di ba? Nang iiwan sa ere. Ayan. Pero, if you will look at it positively, ay, thank you. Kasi dahil doon natuto ako. Buti na lang. Hindi sumipot yung mentor ko. Eh di natuto ako mag-present. Ang sarap palang mag-present. So next time, gagalingan ko pa lalong mag-present ng business. Di ba? So, let's look at it positively. So ako, nakita ko noon, very positive. Kasi actually, ang sarap din mag-present ng negosyo. Di ba? So natuto ako. So yung mga susunod na talks, ako na yung nagtutok. 'Di ba? And then right after kong mag-present, dumating na yung mentor ko, nasa kalagitnaan na. Nagpa-evaluate ako, mentor. Pwede mo ba akong i-evaluate? Ano yung mga kailangan kong i-improve? Ano yung mga kulang ko? Ano yung mga naging okay doon sa presentation ko? Kailangan magpaganon ka rin, mentors. Okay? Lalo na kung first time mo mag-present, magpa-evaluate ka. Kasi yun yung way para mag-improve tayo lalo. Duplication, part of duplication process yon. Hindi lang sa pagpipresent, even sa hosting o pinag-tee up ka, pinag-host ka ni mentor. Means, kamusta yung hosting ko? Okay po ba? Or ano po yung mga kulang at kailangan kong i-improve? Right? Or kahit sa ma'am, ayan, pinag-host ka ng ma'am, 'di ba? Everything na ginagawa mo first time, humingi ka ng advice from your mentor. What are the things you need to improve? Kasi kung ano yung ini-improve mo, mas lalo tayong gagaling, 'di ba? Every time na may ginagawa tayo, nag-i-improve tayo na nag-i-improve until ma-perfect natin yung ginagawa natin, right? Okay. Next, put a check once
finish. So medyo, ayan, medyo C. Kailangan may record tayo. Meron tayong duplication checklist. Ito yon mga mentors. Okay? So, hindi pwedeng wala tayong record. Hindi pwedeng basta, ay, magnenegosyo lang ako. Kailangan meron tayong record. Okay? Meron tayong checklist. So, nakalagay dyan yung mga things to do. Ayan. So, like, yung manual na-discuss na sa'yo, na-discuss mo na rin. Una, si mentor muna magdi-discuss sa'yo. Kaya lahat, ito, tandaan nyo po ha, lahat ng ginagawa sa'yo ni mentor, kung kaya mo, i-record mo. Isulat mo, pakinggan mong mabuti. Ako ang ginagawa ko nung bago pa lang ako, lahat ng mentoring sa akin ni Mentor Ikay, naka-record sa phone ko. Tapos, pag sinabi niya, oh Mau, ikaw naman mag-mentor dito sa bago nating downline. Alam niyo po, syempre kakaba-kaba ako kasi hindi ko pa naman perfect yung mentoring na yun, yung topic na yun. So, syempre kakaba-kaba ako, nangangapa ako. Alam niyo po ang gagawin ko? I-open ko yung PowerPoint, tapos ire-replay ko yung naka-record na mentoring ng mentor ko. Tapos, minsan nga, isusulat ko pa yan. May mga keywords ako dyan. Kung ano yung exact na sinabi ng mentor ko dito sa part na to, yun din ang sasabihin ko. Duplication. Kaya alam nyo, umabot kami sa point ni Mentor Ikay. Nakakatawa lang to, mens. Naalala ko lang. Si BP, kwento ko lang mga mentor. Si BP ay nakatalikod. Katabi niya si Mentor Peach. So, lumapit ako. Sabi ko, hello Mentor Peach. Pinatawag niyo daw po ako, ganyan-ganyan. Alam niyo, sabi ni BP, Ikay, ikaw ba yan? Di ba? Ako yun. Hindi si Mentor Ika yun. Okay? So, duplication. Di ba? Pati yung tono ng pagsasalita, yung kama kung saan dapat tumigil, yung question mark, kuhang-kuha. Duplication. Isa pa, pumunta ako ng Cebuana sa GGS. Okay. Mag-i-encash ako, magkukuha ako ng pay-ins. So, pagkakuha, nung nakapila na ako, sabi nung cashier, oh, ikaw na naman? Kakakuha mo lang kanina nagulat ako. Sabi ko, first time ko lang po kukuha ngayong araw. Baka po nung nakaraang linggo pa yun. Sabi niya, hindi, kumuha ka na talaga kanina. So, tiningnan niya yung record. Nakita niya, Erica Roma Soret. Akala ko ikaw. Kasi magkamukha na kayo. Mens. 'Di ba? So, it's duplication. Mga mentors. Oh, kailangan ganon daw. Okay? Kung paano magsalita, lahat. Kung pwede mong kopyahin, kopyahin mo. Kasi, pag kinopya mo yon lahat, sigurado, yung resulta, makukopya mo rin. Diba? Fully duplicated, 100%. And totoo yan, kasi minsan nire-record ko yung sarili ko, nagpa-practice ako, naririnig ko si Mentor Ikay sa intro. yung nirecord ko nirecord ko yung sarili ko. Tapos pakinggan ko, i-replay ko. Hala, bakit si Mentor Ikay naririnig ko? O, diba? Duplication. Tawag doon. Okay. So, si mentor, ayan, si mentor muna ang magdi-discuss ng manual, si mentor muna magtutok, siya muna magko-closing, tutulungan mo, okay? Siya muna ang magsisimula ng lahat. Kaya kailangan yun, every detail, okay? Every detail, inaalam mo, nire-record mo. And then, ikaw naman yung gagawa after ni mentor. So, isang beses, dalawang beses si mentor magpe-present. The following talks, ikaw na. Ang gagawin naman ni mentor mo, papanoorin ka. Para ma-evaluate niya, okay, kung naduduplicate ka. Okay, yun ang goal nun. Kaya I do it, you watch. So, tayo naman magpe-present, si mentor naman ang makikinig. Yan. And then, you do it, I watch ilang beses, and then you do it with others. Kapag nakita ni mentor, ay, nakuha na niya. Pati yung tono, alam na niya. Yung kung saan siya maglalagay ng comma, ng question mark, nakuha na niya. That's the time, papaliparin ka na ng mentor mo. Okay? You can do it with others na. Okay. Are we learning, mga mentors? Type 1. Kung nandyan pa kayo at nakikinig, natututo dun sa ating mentoring. Yan. Thank you so much sa pagpa-participate. Okay.
Okay, guidelines for starters. So, para sa mga bago, lalo na kung mini-mentor ka, dinuduplicate ka ng mentor mo, number one, empty cup. Empty cup and yes, mentor always. Yung cup, kapag punong-puno yan at sinalinan niya ng tubig, matatapon. Same dito sa negosyo natin. Okay? Kung punong-puno ka ng kaalaman, hindi mo muna isi-set aside yung previous knowledge mo, yung prior knowledge mo, lahat ng ituturo sa atin ni mentor, masasayang. Lalo na, ito ha, lalo na kung mas malalim, kumbaga mas matanda ka doon sa mentor mo, ay yung mentor ko, yep, 'di ba? 18 years old, ako engineer, graduate ako ng magandang school. Okay, ang experience ko sa employment ay ganito, 'di ba? Ang pwedeng mangyari, hindi ka makinig. Kasi ay bata naman yan, 18 years old yan, right? Pero, kung empty cup tayo, okay, we will give time to learn. Alisin muna natin kung ano man yung alam natin dyan. Kung ano man yung mga prior knowledge na meron tayo. Okay? Kinig tayo and yes, mentor always. Pag sinabi ni mentor, Mentor Maggie, kailangan, bukas meron na tayong invite. So, ang unahin mo, yung dalawang closest mo. Ano po sagot? Yes, mentor. Yes, mentor. Palagi. Okay? Ako kasi very malalim sa akin yung yes mentor na yan. Minsan kahit hindi ko po masyadong naintindihan, minsan kinakabahan ako, gusto ko nang umuwi. Alam mo yun, pag may pinapagawa sa akin. Pero dahil naintindihan ko na itong tao na to, walang ipapagawa sa akin na masama at lahat ng ipapagawa nito ay para sa ikabubuti ko. Pikit mata, yes, mentor. Alam mo yun, kahit kabog-kabog na yung dibdib mo, Mau, mag-tiap ka, tiap mo ako sa office, or Mau, kailangan mo nang magganito, kailangan ganyan. Yes, mentor. Okay? Yes, mentor attitude. Learn the business fast, 2 weeks to 3 weeks. So, ito na po yung pinakamabilis. Okay? Anong gagawin natin sa 2 to 3 weeks na yan? Para mabilis mong matutunan lahat-lahat ng ituturo sa'yo ni mentor, araw-araw attend ng training. Napaka-bless nga po natin kasi kahit ang layo-layo natin, everyday may live sa page, sa ISO. 'Di ba? Kinig lang tayo doon, then focus. Tapos mag-take note tayo. Okay? 2 to 3 weeks, ibabad mo. Kailangan 2 to 3 weeks, lahat ng topics na discuss na sa'yo. Kumbaga napakinggan mo na. Tapos lahat ng skills, alam mo na, kaya mo na rin gawin. Okay? 2 to 3 weeks. Yan. Schedule invites every day. So, kailangan po may invites tayo every day. Alam nyo, ginawa sa akin ng mentor ko dati. Bigyan ko kayo ng idea. Sa amin, nila Mentor Lay. Ito po ang ginawa ni Mentor Ikay. Meron po kami yung GC, tapos magsisend kami ng schedule every day. Diba? Sino yung talks mo? Sino yung ito-talk mo? Anong background niya? Taga saan siya? Anong oras? Isisend namin sa GC. Every day. Bukod doon, sa schedule, kailangan meron kaming picture, proof na nag-talk kami. 'Di ba? Isisend namin sa GC. Para makita ni Mentor Ikay na meron kaming schedule every day. Kaya kami nila Mentor Lay noon. Hanap talaga kami ng schedule kahit sa Mensley. Di ba? Hanap talaga kami ng invites para may masend kami sa GC. Kasi minomonitor kami ng mentor ko ng mentor namin. Di ba? So, pwede natin gawin yon. Meron kang kasama or yung mentor mo na imo-monitor ka. Merong sense of accountability. Di ba? Na mag-check sa'yo kung meron kang invites, lalo na po kung full-time tayo. Di ba? Ang schedule namin noon, 3 to 5 talks per day. So, halimbawa, ngayong araw, nakadalawa lang or nakaisa lang. So, bawi, bukas. May dagdag yung bukas. Yan. And, attend training and meeting. So, kapag may mga mentoring, may mga training, attend tayo. Kailangan i-google natin yung sarili natin sa mga training para ma-duplicate tayo ng mabilis. Kasi mas mabilis tayo ma-duplicate, mas mabilis din po yung resulta natin. Do you believe? Mas mabagal ma-duplicate, mas mabagal din yung resulta. Right? And walang forever with mentor. Hindi forever na si mentor palagi ang magtutok. Hindi forever si mentor ang magme-mentor sa grupo mo.
Hindi forever. Okay? Na kapag meron kang matigas ang ulo na downline, si mentor ang aayos ng problem mo. Kailangan maging independent tayo as soon as possible. Yung as soon as possible na yan, pinakamatagal na dyan, dapat yung 1 month. Pinakamatagal na, generous na yon. 2 to 3 weeks lang kasi ang sabi dito. Okay. So pag 1 month, mabait na yung mentor. Hindi po, joke lang. Pero yun dapat ang kailangan natin gawin. Okay ba, mga mentors? Be independent. Okay. Next. Signs of a quality leader. So kanina natanong ko to, how do you know na quality leader ka? Okay? Number 1, you have the right attitude and mindset. So ano ba yung mga right attitude natin dito? So syempre kailangan positive tayo, nag-yes mentor tayo, empty cup tayo, okay? No negative attitude. Okay? Kapag may pinagawa si mentor, gagawin natin, yes, mentor palagi, umaattend ng training, pupunta sa office, nagpapakita kay mentor, nagbibuild ng grupo, in short, ginagawa yung negosyo. Okay? Right attitude and mindset. Ano ba yung mindset na meron ka? Right? Di natitigil sa I am worldwide. You know, it's a sign of a quality leader kapag alam mo, okay, na full time na si I am. Or hindi pa man full time, pero alam mo na hindi siya magkukwit sa I am. Gagawin niya si I am every day. Yan. So, meron ka na bang leader na ganyan? Na alam mo na gagawin si I am forever? Kay I am lang may forever. Mga mentors. Mataas mangarap. Marami. Malalaman mo kung mataas ang pangarap ng tao na yan. Visualize niya, dinideclare niya sa'yo, ito yung pangarap niya. Actually, kapag kinausap mo siya, nag one to one to kayo, nag heart to heart to kayo, malalaman mo gaano kataas yung pangarap ng tao na yan. 'Di ba? Alam mo na marami siyang gustong maabot sa buhay. Right? So kapag kasi mataas ang pangarap, maraming gustong gawin sa buhay, maraming kumbaga kailangang abutin sa buhay niya, isa yan sa pwedeng senyales na quality leader yan. So, kailangan, kumpleto po yung mga yan, mga mentors. May right attitude, di natitigil, mataas ang pangarap, hindi siya acne, okay? Hindi siya si alam ko na yan. Diba? Alam ko na yan, Mentor Cecilia, mentoring tayo, magmi-meeting tayo about goal setting. Ay, mens, alam ko na yan. Right, mga mentor? So, dapat hindi po ganun. Kahit pa ulit-ulit na dinidiscuss sa atin yung mga topics na yan. Alam ko ito, hindi lang isa, dalawa, tatlo na napakinggan natin tong topic na to. Pero dahil hindi tayo acne, nandito tayo, nakikinig pa rin tayo. Right? And willing to learn. Very willing to learn. Ito yung hindi pwedeng mawala. Kahit na top earner ka na, tayo, kahit na diamond na tayo, or 100 million circle na tayo, kailangan willing to learn pa rin tayo, mga mentors. Learning should never stop. Okay? Ayan. And willing to give time. So, if you're a quality leader, you're willing to give time. Sa lahat ng mga activities, mga mentoring, mga training, present tayo. Willing tayong magbigay ng oras. And has sense of ownership. Ano yung sabihin yan? Okay? Negosyo mo to, right? This is not a business of your mentor. Yung negosyo mo, yung negosyo mo yan. Hindi yan negosyo ng ibang tao. Hindi yan negosyo ng cross-line mo or negosyo ng downline mo. Pag negosyo mo, negosyo mo. So ano dapat ang mindset kapag merong sense of ownership? Wino-work out natin yung negosyo natin, yung leaders natin, yung organization natin. Right? Kapag meron tayong mga downlines, kailangan nating tulungan. Hindi yung, ay, ikaw na muna bahala dyan kasi busy ako eh. Doon ka na muna sa crossline natin. Hindi. Kailangan once you have a sense of ownership, leaders mo, downlines mo, organization mo, ikaw ang responsible dyan. Ikaw ang responsible, paano mo patatakbuhin yung organization mo? Paano mo i-build yung mga leaders mo? Paano mo i-duplicate yung mga downlines mo? Ikaw ang responsible dyan. Okay? Question, mga mentors. Yes, thank you, Mentor Ikay.
And masipag mag-invite at mag-training. So, laging present sa office, laging merong kausap, kasi yun ang negosyo natin eh. Di ba? Ano po ba yung skills? Ano po ba yung activities na dapat ginagawa natin everyday? Wala naman na pong iba eh. Kundi mag-present, umattend ng training, mag-duplicate, 'di ba? Mam-prospect. So, doon tayo iikot. Kailangan doon tayo masipag. Wala nang ibang bagay pa, lalo na kung full-time. Okay, doon tayo umikot sa mga basic skills na yun. Kailangan nating ma-master. So, make sure, yes, I am 5. Correct si Mentor Ira. The I am 5. Yun yung gagawin natin everyday. Doon na tayo mag-focus. Doon tayo magpakasipag. 'Di ba? Doon natin ibigay yung lahat ng oras natin, lahat ng energy natin sa I am 5. Lalo na kung wala pa tayong organization. Okay? And, so, ito yung mga signs na quality leader tayo. Ask yourself again, ano ba dyan ang wala ako? Meron naman po ako niyan mens lahat eh. Kaso sometimes acne po ako. Oh, ayan. 'Di ba? So improve natin 'yon. Mens, okay naman ako diyan. Kaso medyo tinatamad po ako mag-invite minsan eh. Yan. So check natin mga mentors. That's for ourselves, no? So, ganito po pala yung mga signs ng quality leaders. So, kailangan meron ako nito. Kailangan i-take note ko to and kailangan maging aware ako sa sarili ko na ito yung kailangan ko na dapat meron ako. Okay, next. Number 2, steps in building a leader. Yan. Congratulations! You are now a leader. The next step is build leaders. So kapag leader ka na, ibig sabihin may downline ka na or nagkaroon ka na ng resulta, diba? Ang sunod mong gagawin, i-build mo yung downline mo. Yung pumasok sa organization mo. O, mentors, yung tao na pumasok sa organization mo, hindi pwede na hanggang dyan lang yan. Kailangan meron kang vision, tayong vision para sa tao na yan. Ano yung nakikita mo para sa tao na yan? Ako po, kapag may pumapasok sa organization ko, let's say, meron akong bagong pay-in, meron akong bagong downline, iba yung nabivisualize ko. Ang nabivisualize ko, itong tao na to, one day, magiging isang buong Araneta or magiging isang buong Philippine Arena. Ganon na nakikita ko sa isang tao na pumapasok sa organization ko. Ibig sabihin, kailangan ma-build mo siya as leader. Okay? Tandaan mo, you can't earn big in this business without building your own leaders under your organization. So, ang sikreto pala ay, okay, pagbibuild at pagpaparami ng leaders under ng organization mo. Ikaw to. Okay, this is you. The question is, ilan na ang leaders sa ilalim mo? Ilan na yung nakita niyo po kanina yung mga quality ng signs of quality leaders. Ilan na yung merong ganun under ng organization mo? Ilan na yung meron ding binibuild na leaders under ng organization mo? Ilan na? Kailangan i-note mo yan. Ilan na nga ba? Mentors, wala pa po eh. So, kailangan mong kumilos. Kailangan nating gumalaw para magkaroon ng leader sa ilalim natin. Kasi ang sabi dito, hindi daw lalaki yung income mo sa negosyo kung hindi ka magkakaroon ng leaders at hindi lalaki yung organization mo under mo. Okay? So, take note natin yan mga mentors. So, kailangan meron tayong binibuild ng mga leaders. Paulit-ulit ako doon, no? Kasi yun yung kailangan eh, no mga mentors? Kailangan magkaroon ng leader at lumaki yung organization. Under natin, under mo, para kumita ka ng malaki. And with that, makuha mo yung mga pangarap mo. Yan. And you should be 101% duplicated for this phase to take place because you cannot build a person that you are not. Yan. Hindi mo mabibuild yung tao na yon kung hindi ikaw muna. Gusto mo mag-sapphire,
yung downline mo or downline natin. Gusto natin mag-sapphire. Kaso hindi pa tayo sapphire. So, paano yun? Right, mga mentors? So, kailangan yung i-build natin, tayo muna. Ito, lagi ko naririnig to sa mentor ko. You should always be a step ahead than your downlines. Okay? You should always be a step ahead. Step. Ibig sabihin, at least. Okay? Step ahead from your downlines. So, pagdating sa skills, kailangan mas marunong ka kaysa doon sa downline mo. 'Di ba? Sa closing, mas magaling ka kaysa sa downline mo kasi yun ang ituturo mo eh. Right? Sa resulta, ganun din. Mas ahead dapat tayo sa downlines natin kesa, okay, pero dahil sa ganda ng company, hindi talaga maiwasan na yung mga downlines natin mas nauna sa atin. Kasi equal opportunity nga ito eh. Wala sa nauna, wala sa nahuli. Kung, sabi nga ni Mentor Jerby, nabasa ko, depende sa hataw mo mas masipag yung downline. 'Di ba? So, kung ganun yung mangyari, mga mentors, yung downline natin na naging ahead sa atin sa resulta, di ang gawin natin, let's take it positively, gawin nating motivation na kailangan tayo rin as upline. 'Di ba? Hindi yung magmumukmok na lang tayo, yung downline ko, naunahan na ako, nahihiya na ako magpakita sa office. Ayoko na, Mins. Ano ba yan? Negative, no? So, kung meron tayong mga downlines na naging head sa atin sa resulta, edi galingan natin para makasabay tayo at mas mauna. Okay? Gawin nating motivation. Kasi kapag may nakikita ako ng mga mentors na grabe na yung resulta, dati kasabay ko lang to. 'Di ba? Dati kasabay ko lang to, nauna pa nga ako dito eh. Pero ngayon, ganito na yung resulta niya. I look at it positively. Ay, grabe. Gusto ko maging ganito din. Uunahan ko tong tao na to. Gagawin ko tong motivation na kung ano yung resulta niya ngayon, uunahan ko siya. Hahatawin ko tong negosyo, sisipagan ko. Dapat ganun yung mindset natin. Ang sarap, di ba? Pag ganun yung mindset. Ang sarap na yung nagpapaunahan tayo, pero in a positive way. Right? And, ayan. So, again, kailangan 101% duplicated tayo. Kasi hindi natin maduduplicate yung tao na yan kung hindi tayo mismo duplicated, right? Sabi ni Mentor Ikay, healthy competition. Yun ang masarap dito, no? Napaka-healthy ng competition. Positive lang. Kapag may nauna, mentors, congratulations, grabe, gagawin ka naming motivation. Idol kita eh, ganyan. O kami naman, we are next. Diba? Lagi tayong gano'n, we are next. So, very positive, very healthy yung competition. And sobrang ganda nung ganung environment. Right? Next, we need to ensure that you are teaching the right ASK to your prospective leaders. So, kailangan tama yung tinuturo natin, mentors. When you say tama, aligned. Aligned dun sa community na meron tayo. For example, MVP. Ganito ang pinapagawa ni Mentor Pitch. O sample, sabi ni Mentor Pitch, ito ang schedule natin. Ganito yung magiging flow ng activities natin for Team MVP. For Team Eagles, ganito din, sabi ni Mentor Eagle. So, kailangan yung lahat din ng activities natin, mga trainings, yung pagde-develop ng attitude, skills, and knowledge, naka-align dun sa organization. Kasi we are a team. Hindi naman tayo nag-build ng network dito para magkanya-kanya. 'Di ba? We will move as one team. Yan. So, ito yung mga topics. Sorry. Bago tayo mag-proceed doon, so, leadership translates vision into reality. So, kailangan visionary leader tayo. Always begin with an end in mind. Right? Nakikita mo ano yung mangyayari sa organization mo, nabivisualize mo na agad. One day, ito, nabivisualize ko for Team MVP Eagles. Darating yung time na magkakaroon tayo ng event sa Philippine Arena na MVP Eagles lang. Mapupuno natin ang arena, Philippine Arena. Grabe, kinikilabutan ako. Tapos nakaparada lahat ng mga Lamborghini natin doon. Si Mentor Ikay, meron na siyang helipad doon sa Philippine Arena. Hindi ko alam kung saan doon. Pero yun ang nabivisualize ko. 'Di ba? Na ang event natin, Philippine Arena na. Tapos,
darating yung time, yung lahat ng sasakyan natin, mga supercars. 'Di ba? Hindi lang hundreds, thousands supercars na ang nakaparada. 'Di ba? And hindi lang Philippine Arena, all over the world, meron ng events ang MVP Eagles. Mga big events, mga mala Philippine Arena. Dapat ganun yung nakikita. Nakikita mo as a leader. What will happen to this organization? Ano ang ano ang direction ng grupo ko? Pasaan ba yung grupo ko? Kasi kung wala tayong vision, we will all perish. Tama. Sabi ni Press, di ba? If we have no vision, we will perish. Grabe, kinikilabutan ako. Kasi ganun yung pwedeng mangyari sa atin, mga mentors. Sa ganda ng company, di ba? Sa sobrang galing ng Diyos na meron tayo. All those visions are possible. They will all happen. So, kailangan visionary tayo. May direction. Meron tayong nabivisualize saan tayo papunta. Hindi tayo pang dito lang. Okay? We have more. Yes, amen and amen. Kopya nga si Mentor Hikay. Kopya-kopya ba? Yan, influences not authorized. We influence. We influence our organization. Yung tipong pag tumayo ka dyan, tumayo ka, di ba? Iba agad yung karisma mo, iba agad yung influensya mo. Yung hindi mo kailangan magsalita, pero yung mga leaders mo, baliw na baliw doon sa negosyo na ginagawa nila. Di ba? Ibang level yung influence mo na nun, mentor. So, ganun dapat tayo, yung influence natin. Okay? We unlock people's potential to become better. Hindi pang, oh, okay na yan, sapphire ka na. Hindi. Ang target natin, Crown Alpha Mentor, tayong lahat. Di ba? So our goal is to unlock everyone's potential. Na itong tao na to, this person has the biggest potential na kailangan kong mailabas. Yun yung goal natin as a leader. Mailabas natin yung potential ng taong ito. Okay? Grabe, no? Grabe ang ganda ng negosyo natin. Kasi hindi lang yung potential natin, yung kaya natin, kung yung mailalabas natin eh. Pati yung tao na natutulungan natin, mailalabas natin yung potential nila. Di ba? Sobrang ganda, sobrang sarap ng ginagawa nating negosyo, mentors, and creates a dynamic business flow. So, ayan, yung flow of activities ng organization mo, na hindi ka stagnant, okay, na itong organization natin, may set of activities, meron tayong mga ganito, ganyan, meron tayong mga goals. Ito yung timeline natin, for our Emerald this month, okay, for our Diamond, naka-timeline na to, for our team, ha, Diamond natin, March, ayan, sports car natin, March, Blue Diamond natin, July, para pagdating ng Eagles Momentum Event, Blue Diamond tayo. Dapat may gano'n, may timeline, may business flow. Okay? Ang grupo. Yan. Training. Ito yung mga topics na dapat nating mini-mentor sa ating mga downlines or sa organization. So, take note mo to, mentor. Lalo na kung naliligaw ka. Ano bang topic ko na dapat i-discuss? Means, hindi ko alam anong i-discuss ko. Meron na po akong downline. Kaka-join na lang po kahapon. Ito na. Ayan, isulat mo na to. Tapos, balikan mo to para alam mo yung next na topic na i-discuss mo dun sa downline mo. Now, the question is, alam mo na ba kung paano i-discuss yan? So, ibig sabihin, kung hindi mo pa alam paano i-discuss yan, hindi pa yan sa'yo na-discuss ng mentor mo, or hindi ka pa umaattend ng training. So, punta mo na sa office, attend tayo ng training, attend tayo ng mentoring, para kapag nagkaroon ng downline, kaya na natin tong ibagsak 101% na kagaya kung paano binagsak ni mentor. Right? So, ayan po yung mga topics, no? Yung manual, ESBI, mastering the basic, yung why I am, then protocol, DISC, and the 7 types of distributor. So, ito yung mga first topics na kailangan nating ma-discuss. Okay? Then, the power of ABC rule. Ito yun, yung paano i-tee up, paano mag-host, setting and reaching goals. Okay? And then, the U2 dreams,
the alphabetic success, the deadly pitfalls, and the 4 pillars of success, and 5 love languages. So, kailangan ma-master natin yan, paano i-discuss sa mga downlines natin. Right? Are we learning? Please type I am. If I can see you're still learning. Diba? Thank you, mentors, for participating. Yan. Kung wala ka pang PowerPoint nito, hingin mo na sa mentor mo. I-save mo na. Okay, para kapag may downlines na tayo, naka-ready na tayo for our topic. Hindi na tayo maghahanap. Right, mentors? Ayan. Number 3, steps in keeping the team. So, meron ka ng grupo. May downlines ka na. Meron ka ng 1, 2, 3, 4 na downlines na binibuild mo, mini-mentor mo, tinuturuan mo ng basic skills. Yan. Now, ang next step natin is how are we going to keep them? Building of multiple leaders means you are now in the phase of having your own team. So, hindi po sabay-sabay ang pagbibuild ng grupo. Kasi, or ng downline, hindi naman kasi sabay-sabay pumapasok eh. Right? Yung isa ngayong buwan, yung isang leader the following week, then the following day. Hindi sabay-sabay. Simultaneous mo tong gagawin. Habang meron kang isang na-discuss na yung first level topic, itong bago mo naman, sisimulan mo pa lang. Then itong isa mo, build na to, may resulta na to, may downlines na rin to. Itong isa, kumbaga hindi po sabay-sabay. Simultaneous nating gagawin. Kaya kailangan, tawag dyan, kailangan na ma-manage natin yung oras natin. May schedule tayo doon sa mga binibuild natin. Right? So kapag itong leader na to, alam mo na kaya niya na lahat yung mga skills, kaya niya nang ibagsak yung mga topics, sustain mo na lang yon. Okay? Isusustain mo na lang yon. Kasi anytime, pwede na siya lumipad like an eagle. Diba? Kasi marunong na siya eh, magaling na siya. Sapphire na siya, may first car na siya, meron na siyang organization na core or may core leaders na siya. So, kumbaga, pwede ka nang mag-focus doon sa mga new leaders mo. Itong na-build mo na to, na may resulta na, anytime pwede na yan lumipad. So, sustain mo na lang yan. So, kapag kinailangan ka niyan, means, kailangan ko yung help mo para sa organization ko, then that's the time. You can give your time then. Okay? Yan. And may it be small or big, the crucial part is keeping the team. You need to remember that there is a phase such as attrition and retention. Mga mentors, normal po ito. Yung tinatawag na attrition and retention. May dumarating, may umaalis. Ganun talaga ang buhay eh. Kahit sa love life. May dumarating, may nawawala. Ganun talaga eh. Anong gagawin natin? Ang kailangan natin, hindi natin controlled na yun. I mean, kapag ginustong umalis ng tao na yan, despite binigay mo, lahat means binigay ko naman lahat. Binigay ko yung oras ko, binigay ko yung attention ko, binigay ko yung effort ko, pero ba't umalis? We have no control na sa ganung part. Ang tanging control mo na lang doon is how you will look at things. Yung attitude mo towards doon sa taong umalis at hindi na nagpakita sa'yo forever. 'Di ba? Agree. Sabi ni Mentor Ikay, kung gusto niyang umalis at ayaw niya nang bumalik, edi go. Oh, anong gagawin natin? Magmumukmuk na lang po. No. Means, ang haba naman ng pinagsamahan namin. Grabe. Hindi ko alam. Aalis pa din pala siya. We can't do anything about it. Ang magagawa natin, focus tayo sa sarili natin. How we look at things. Baka may purpose. Bakit umalis yung tao na yun? Okay? Baka kulang pa ako. Baka kailangan ko pang gumaling sa relationship skills. Baka kailangan ko pang mag-focus sa growth. So, yun ang tingnan natin. And, hanap tayo ng bago. 'Di ba? Kung may umalis, meron palaging darating at magi-stay with you, with us. Okay, so normal yan. Normal ang attrition and retention. Kahit mga top mentors na po, meron pa rin yan. Pero si Mentor Peach ba, kapag may nawawala, or si Mentor Ikay, pag may nawawala ba sa organization, tumitigil po ba sila? Hindi.
the more na naghahanap sila ng mga agila, di ba? Ng mga leaders na pwedeng ipasok or i-join sa organization and i-build. Good news, because you can battle attrition with this simple system. Bonding and training plays a vital role in establishing, sustaining, and keeping the team. So, yun ang kagandahan, mentors. Pwedeng makontrol, pwedeng mapabagal, males ang attrition, pero hindi ko po sinasabi na walang attrition. Meron at meron. Normal yon. But, we can battle it with bonding and training. Kaya nga, meron tayong mga bondings, 'di ba? Meron tayong sometimes o yearly meron tayong MVP bonding, Eagles bonding, kay Mentor Pitch meron na rin, 'di ba? Yung sa top, yung mga pumapasok sa top, so meron mga bonding sa kanya. Sa Eagles, 'di ba? Meron tayong mga bondings sa grupo nyo, sa grupo natin. Sa Wealth Builder, sa Synergy Falcons, meron silang kanya-kanyang bonding. So, pwede natin gawin yun. We need to bond them. Bonding na hindi business ang pag-uusapan, kundi pwedeng personal. Kasi kapag nababand natin, ito natutunan ko po ito kay Mentor Steph, na kapag meron silang napajoin, kinakausap nila heart to heart. Parang, coffee tayo, kain tayo sa labas, then kwentuhan lang, wala mo ng negosyo. Form of bonding. Inaalam nila yung important details sa buhay ng tao na yan. Sample, birthday. Ah, ilan kayo magkakapatid, kamusta yung family mo, yung mga magulang mo, 'di ba? Form of bonding kasi kapag binan natin yung tao na yan, lalo na kung bagong join, ano yung mafe-feel niya? Mafe-feel niya na, ganun pala yung community na to. They give importance, 'di ba? Parang nafe-feel niya kasi na importante siya, na belong siya sa grupo kasi may bonding. So, pwede din po natin gawin yon, mga mentors. Okay? Kung marami na tayong organization, ayan, pwede tayong mag-monthly bonding or every 6 months bonding. Depende po sa inyo kung paano nyo gagawin yung bonding. Pero importante yan. And training. Pinaka-importante sa lahat. Kasi training ang magpapalalim sa downline mo. Kapag naintindihan niya ng buong puso, di ba? Naintindihan niya deeply yung company, yung negosyo na ginagawa natin na dapat ganito at ganyan. Minsan kahit hindi mo nga siya makita kaya niyang gawin yan Minsan kahit hindi mo siya kahit hindi mo siya i-meet, lalo na, di ba? Marami kasi tayong mga downlines na hindi naman natin nakikita pero hataw na hataw. Diba? Ang lalayo, nasa ibang bansa, pero gigil na gigil sa negosyong ginagawa. Hindi naman tayo nakakapag-banding sa Zoom. Pero gigil na gigil. Why? Because of training. Training plays a vital role, okay, in establishing, sustaining, and keeping the team. So, yung mga leaders natin, mga pumapasok sa organization natin, lunurin natin sa training. Kasi yun ang magpapalalim sa kanila. Okay? And you as a team leader need to discuss this to your team. Ito naman yung mga topics mo kapag meron ka ng mga downlines din. So, secrets of keeping your team, stages of network marketing, networking, 5-year plan, the different kinds of uplines and downlines. So, lahat yan. Okay? Meron na ba tayo niyan, mga mentors? May copy? Kaya na ba i-discuss? So, if hindi pa, okay, aralin mo yung topic na yan. Yung mga topics na pinakita ko kanina. So, yun po yung mga basic na mga topics na paulit-ulit nating i-discuss sa organization natin. Repeat the process lang naman ito Pag yung leader mo, yung downline mo, magaling na, kaya na lumipad, let it fly. Then hanap ka ng bagong downline, balik ka ulit sa basic. Ganun ulit. Yung flow. Kapag magaling na yan, may resulta na, Sapphire, Car Achiever na, may organization na, kaya niya nang gawin, let it fly. Let him or her fly. Then find another leader to build. Ganun yung ginagawa natin. Di ba? Sobrang, repeat the process. And, ito yung must. Once you have an organization, you have to have this. These are the must that we have. You have to have team mentoring weekly. So, we're so blessed kasi sa Eagles, meron tayong everyday. Everyday nga mentoring weekly ang sabi dyan, pero tayo everyday. So, i-grab natin tong opportunity na to kasi everyday meron mga pumapasok sa atin ng mga bagong downlines, mga bagong leaders. Diba? So, blessed kasi meron tayong ganito. Leverage po ito sa ating mga mentors. Diba? O kagaya nito, na dapat ikaw magdi-discuss, pero dahil meron tayong Eagles
masterclass, si mentor mo, yung nag-discuss. Sakto, yung leader mo, kailangan to. 'Di ba? Ayan. So, i-grab natin to. Dapat hindi tayo mawawala dito every 6 p.m. Okay? Every day. Core meeting monthly. So, may core leaders ka. Yung core leaders mo, kailangan mini-meet natin yon monthly. Nagmi-meeting tayo. Why? Bakit? Pwedeng evaluation o kamusta yung organization mo. Kamusta ka? Ganito yung ginagawa ng mentor ko eh. Kamusta ka na? Kamusta yung organization mo? Sino yung binibuild mo? Nasaan ka na ngayon? Ano na yung progress mo? Ano na yung goal mo? Lahat yun pinag-uusapan sa core meeting. And team bonding monthly. So, ito po, monthly, may team bonding. Yung bonding, not necessarily Hong Kong agad. Pwedeng simpleng coffee. Uy, coffee muna tayo. Coffee tayo sa labas or sa coffee shop. Uy, kain tayo. Banding yun, di ba? Buffet tayo. Di ba? Yung mga simpleng ganun. Those are kinds of bonding. O kung yung organization mo, mga singers, video okay tayo. Di ba? Mababan mo sila sa ganun. Alamin mo, ito rin, isa sa mga tips na natutunan ko. Alamin mo, halimbawa, meron kang isang downline na, alamin mo ano yung hilig niyang gawin. Doon kayo mag-bond. Sample, mahilig siyang kumanta, yung downline mo. O di yayain mo sa karaoke bar. Magkantahan kayo. Kahit hindi ka magaling or kahit na, alam mo yon kahit na kagandahan yung boses natin, sige, let's do it for our team. Alam mo yon, mag-a-adjust tayo palagi for our team. 'Di ba? O kung ang hilig niya ay magluto, go. Samahan mo, magluto-luto kayo kung ano-anong gusto nyong iluto. 'Di ba? Banding. Yan. Isa yun sa mga tips na natutunan ko. Hanapin yung hilig ng tao na yan, then yun yung bonding. Kasi doon lalalim yung relationship. And group chats. So, kailangan meron tayong group chats, mga mentors. Okay? To update the team, the schedule. O ito yung mga kailangan gawin. Ito yung schedule ng training, ng IBP, ng mentoring. May mga announcements. Yan. So, we have to have group chats. And kailangan active tayo sa group chats and talk schedules. So, kailangan may talk schedules tayo. So, pwede tayong mag-set sa organization natin. Like for example, sa Team Wealth Builder, yung mga active, kasama sila Mentor Lay and Mike, pwede silang o gawa tayo ng focus group. So dito, isisend nyo yung mga schedules nyo everyday ng mga schedules ng mga talks. O kami sa Dominators, ganun din. Magsisend tayo dito. Okay, pwede po natin gawin yan to monitor each. Okay, tulungan din. O sample, si Mentor Ira, meron siyang talk sa Pasig. Ikaw, wala kang schedule pa. Pwede tayo sumama sa kanya. Okay, maki-shadow. Matututo tayo doon. Si Mentor Ikay, may schedule siya. Nakita ko meron siyang mentoring sa offline. Okay, sa Team Falcons. Mens, pwede po ba akong maki-shadow? Bago pa, lalo na kung bago ka pa lang. Men, shadow po ako kasi gusto ko po matuto. Paano niyo po ibagsak yung topic? Ganon. Pwede nating isend. Kasi para alam natin yung schedule ng bawat isa. So, if bakante tayo, pwede tayo mag-shadow. Right? Kasi ginawa din niya nung mentor ko sa akin. Nung bago pa lang ako, sinasama niya ako, lalo na kung wala pa akong sked, para matuto ako. Again, part of the duplication process. And promoting team events. So, from time to time, marami tayong mga team events. Ayan, yung ISO, speaking of ISO, dapat present tayo dyan, mga mentors. And meron tayong mga invites. Pwede ba mga invites, mentors, or for members lang? Okay. So, Anyway, tayo, kailangan present doon. Sa mga events, sa MVP event, yan, sa Eagles event, lahat tayo dapat present dyan palagi. Kasi alam nyo, meron akong chismis. Kapag uma-attend po ng event, kung dati po, 99% akong baliw, pag uma-attend po ako ng event, nagiging 101% po yung kabaliwan ko.
Ganon po yun po yung chismis ko. Kaya umattend tayo lagi ng mga events. Kasi yan yung isa sa makakapagpabaliw sa atin. Kailangan kasi baliw daw tayo. Kailangan maging baliw tayo sa negosyong ginagawa natin. Yung tipong I am worldwide anniversary. Sabi natin MVP event. So, syempre, may naglabas ng mga kotse. Yung mga ine-expect mo na, syempre, masusurprise ka. Hala, si Mentor Maggie, naglabas na ng Mustang niya. Oh my God. So, syempre, mababaliw ka. Naku, hindi pwede. Kailangan ako din. So, pag uwi mo ng bahay, hataw na hataw ka. Baliw na baliw ka. Diba? Kasi yung isang mentor, naglabas ng resulta, malaking resulta. So, kaya attend tayo ng mga events kasi nakakabaliw ang mga events. Yan. Company events, EEA, anniversary, lahat yan, attend na natin. Huwag nating palalampasin. Okay? And recognition of top performers under your team. So, kailangan meron din tayong ganito. We have to recognize yung mga simpleng mover, naging mover maker, just for you, recognize natin yon. Kasi hindi na yan nare-recognize ng company. Diba? Hindi na i-recognize ni IAM yung mga, sino yung mga nag-just for you? Baka pag nagpa-event si IAM, tapos i-recognize ang just for you, baka 1 week yung event. So, sobrang dami na nag-just for you. Diba? So, i-recognize natin. Besides, aside sa kailangan natin yung gawin sa organization natin, recognition will also motivate our downlines. Mamomotivate din sila eh. Nagiging, kumbaga, dahil meron kang recognition every month, meron kasi mga tao na ang motivation ay recognition. Do you agree? Okay? Meron kasing ganun, may top. Gusto ko kasama ako doon palagi. So, gagalingan ko. Hanap ako ng mapapajoin ko, ng ibibuild ko, ng tuturo ko. Short, gagalingan ko tong negosyo na to kasi may recognition. Okay? So, we have to recognize or the top performers under our team. So, if I'm winning, lapit na tayo mga matapos. If I'm winning, best believe my whole team winning. So, sabay-sabay tayo dito, mga mentors. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, lahat tayo. Dadating ang time. Grabe. Mamili ka na lang dyan. Alin dyan yung sa'yo? Alin dyan? Kay Mentor Ika yung white. Hindi na naka Lamborghini si Mentor Ika that time. Baka nagpa-fun drive tayo si Mentor Ika naka-helicopter na. Alam mo yun? Tayo ang cute lang tignan. Si Mentor Ikay lumilipad kasi naka-helicopter. Tayo lahat naka-Lamborghini, sunod-sunod sa kanya. O, di ba? Ganda, no? Yung red daw kay Mentor Ed. Wow. So, dadating tayo dyan. The whole team is winning, mga mentors. So, how to achieve massive results? We have to plan ahead. We have to plan ahead. Ano ba yung gusto natin mangyari for 2025? Is our 2025 the same as 2024? Yung resulta natin noong 2024, yun pa din ba magiging resulta natin for 2025? So we have to plan ahead na I have to double my results. Last year, sapphire ako. Kailangan this year, at least emerald or diamond ako. Last year, hindi ako nakapaglabas ng first car. Kailangan this 2025, mailabas ko na yung first car ko. Hindi ako nakapasok ng top ng I Am Worldwide last year. This year, papasok tayo as top ng I Am Worldwide. Diba? So you have to plan. We have to have the goal for the year 2025. Lalo na ngayon, mentors. Nasa first month pa lang tayo. We have long months to go to turn everything. Diba? Na magkaroon ng resulta. Always begin with the end in mind. Sobrang ko nitong na to. Quote na to ni Stephen Covey, no? Yung always begin with the end in mind. Kailangan tapos na. Kailangan tapos na sa utak mo. Gusto mo mag-sapphire? Gusto mo mag-ruby? Gusto natin mag-diamond? Kailangan na visualize mo na. Tapos na. Di ba? Ganito yung sinasabi ko sa mga downlines ko, mentors. Halimbawa, gusto ko maglabas ng sports car. So, target ko, maglabas ng sports car this year. So, dahil target ko yon, tapos na sa utak ko. Tapos na, to the point na, nakasulat na yung script na sasabihin ko sa stage.
Naka-visualize na. Ano yung magiging outfit ko pag tumayo ako sa harap? Grabe! 'Di ba? Planado na. Chinat ko na sino yung magiging videographer, photographer ko, yung mga ganon. Kailangan tapos na. Oh, right, mentors? Yung tipong pag tinawag yung pangalan ko, umugong yung sasakyan ko, maglalakad ako doon sa gitna, papunta sa stage, at ito ang magiging welcome message ko. So, dapat tapos na visualized mo na. Finish na. Kapag ganon, ay wala na. Tapos na talaga yung goal mo. 'Di ba? Diamond. Gusto natin mag-diamond. Eh di i-print natin yung diamond na no, poster, lagay ko yung mukha ko, dikit ko diyan. Diamond na ako. Right? So, always begin with an end in mind. Tapos na. Finish na. Okay, and set your goals. So, rank up. Ayan. Ano ba yung mga goals natin? Rank up. So, if hindi pa tayo sapphire, tapusin na natin yung sapphire. If hindi pa tayo ruby, emerald, and of course, diamond. Diamond is the new sapphire, sabi ng mga mentors. So, kailangan madagdagan na yung diamond ng eagles. Right, mentors? Kailangan dumami tayo kasi yung ibang team, ang dami na nilang diamonds. Yung eagles sa atin, yan, dalawa pa lang. So, kailangan this 2025, at least 10 diamonds na ang meron sa MVP Eagles. At least po. So, kung 15, edi, mas better. Right? Aspire to be diamond. So, mentors ha, 2025, minimum 10 diamonds for Team MVP Eagles. Are you with me? Kasama ko ba kayo na magda-diamond tayo this 2025? I-type mo nga, I am. Hali, kung gusto natin mag-diamond. Sige na, type natin. Yan, amen. I am. Yun. Ang dami, oh. Oh, Mentor Ikay, ang dami po nag-declare, we are diamonds this 2025. Okay? Yan. Then, first car. Yung wala pa mga first car, ilabas na natin yan this year. Kailangan minimum 50 car achievers tayo, 50 to 100 car achievers tayo this 2025. First car. Okay? Yun, I am diamond. Grabe. I am. Grabe ang mga declaration and, ayan. Thank you, mga mentors. Yung first sports car mo, ako po, I declare, 2025, maglalabas tayo ng ating first sports car. So, tapos na po yan. Declared na yan. Finish na yan. Okay? Yan, na-declare ko na. And, yung supercar natin, no, sa MVP Eagles, marami po maglalabas sa supercar this year. Abangan. 'Di ba? Kailangan natin dumami. Kailangan natin magkaroon ng maraming resulta sa Eagles. Yung first property, okay? Goals give us a reason to go to work every day. When we reach our goals, we set higher ones. Do you agree? Yung goals ang magbibigay sa atin ng reason eh. Bakit kailangan natin bumangon araw-araw? Ako po pag may goal, kapag may dineclare akong goal, alam niyo yun, kahit hindi ako mag-set ng alarm clock, kusa ako nagigising kasi meron akong goal na kailangan kong trabahuhin. Kailangan kong trabahuhin ito para makuha ko tong goal na to. Right? Gusto kong mag-diamond. So, anong kailangan ko para mag-diamond? Kailangan ko ng maraming sapphires. Ilang sapphire? Sapphires. So, dapat specific. So, ito tatrabahuhin ko. Magparami kami ng sapphire under our team para ma-hit namin yung diamond. And then, pag na-hit natin yung diamond, ano yung next? Kailangan we will set higher one. So, blue diamond. Black diamond. Sports car, next supercar. Right? Kasi, sabi ni Press, kung na-hit mo na yung diamond, yun yung potential mo, tapos na yun. Kailangan, higher potential ka na ulit. Mag-goal ka ulit ng higher goal. Okay? So, sa rank up, ganun din. Kung Sapphire o next mo Ruby. Kasi tapos ka na sa Sapphire or tapos na tayo sa Sapphire. Right? And, whatever you do, ito, Colossians 3:23-24. Whatever you do, work at it with all your heart,
as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Right? Okay? Tama, no, mga mentors? We will always do it. Yung lahat ng ginagawa natin dito, lahat ng journey and the processes na pinagdadaanan natin dito, and the results that we get from what we do are all for the Lord. Siya yung impress natin. Hindi yung kung sino-sino. 'Di ba? Hindi yung crossline. No, ang impress natin si Lord. Kasi si Lord ang magbibigay sa atin ng lahat-lahat ng kailangan at ipinagdadasal natin. Right? Yan. And tapos na po ako. So, I am done. Thank you so much sa inyong pakikinig. Sana po ay meron ako na-impart sa inyo na pwede nyo pong i-apply, pwede nyo pong i-work out din. Yan. And pwede nyo po akong lapitan kapag kailangan nyo ng help. So I can also help kasi we are one. Di ba? We are one here. Okay? So again, thank you so much. I am Maureen and I am worldwide. Amazing morning, everyone.